Good morning po sa atin. Opo, pero kahapon po ay hindi po naging good morning para sa maraming katauhan dahil nakita po nila yung mga tinagpas na puno. Agad na tanong ko, bakit ninyo pinayagan, DNR? Opo. Alam niyo po, talaga ang polisiya ng DNR sa pagputol ng puno ay may talagang, lalo po dito sa Metro Manila. Kaya lang po ito po kasi government project, no? Ito po yung may kinalaman dito sa South Luzon, parang access link sa expressway. Government project po ito at bagamat government project ito hanggat maaari po pinipilit pa din natin na maiwasan yung pagputol ng puno. Kaya lang kung talagang hindi na maiwasan, yun yung minsan that's a price we have to pay pagka may ganitong development tayo na purpose din po naman ay para sa general public. Opo. Pero engineer, Anong mga puno ba ito? tsaka ilang taon na, oo. Opo. Depende po yan, pero I understand meron talagang mga puno yata, may mga ilang nara trees yata talaga na tinamaan dito sa proyekto na ito. Opo. Actually parang 225 po yung bilang namin sa mga naputli. So Oo. what are you saying then, engineer, na kumbaga wala na tayong choice at saka sulit naman kaya natin ginawa yun? Papakinabangan pa rin naman. Siguro po yun ang economics naman yan bago po i-decide na. Pero kami, pinipilit pa din namin kung pwedeng hindi putulin, kung pwedeng i-prune lang, at kung pwedeng kung medyo bata pa naman yung puno, pwedeng i-earth bowl, yung mailipat natin sa ibang lugar, no? Oo. Yan po yung mga tinitingnan namin. Unang-una, kung talagang pwedeng ilihis yung disenyo, pwedeng ilihis, no? Opo. Pero, at saka bakit ngayon lang po nagulantang ang lahat dito sa nakita na tumambad nga sa kanila, na bigla na nagkaputulan? Talaga nakakagulat at nakakaiyak po. Ay, sorry naman po. San Miguel? Opo. San Miguel, San Miguel to Okay. marami po naman sa atin na nagmamahal sa kalikasan. Ang DNR nga po dapat ang unang-unang magmahal. Bakit ganun Talaga po? po. Kawawa naman po yung mga puno. Umiyak na po sila. Hindi, teka muna, bigyan mo ng context kasi may Oo. i-construct po kasi Na? na Southern Access Link Expressway, yung SALEX. Yes, opo. Saan pa Kung po? tawagin. Ang tawag nila Oo. dyan. Yan naman, hindi naman niya basta pinutol na gusto niya lang. Na alika nga rito, hindi naman ganun. Meron May daw proyek- gagawin kasi. Hindi, yun talaga ang konteksto nun. May gagawing, ang tawag ay SALEX, Southern Access Link Expressway. May Expressway, major opo. infrastructure yan na will connect Metro Manila and Skyway Stage 3. Yung stage 3. Opo. Saan ba yan? Ano bang Actually, dinudugtong ang Stage 3, engineer? Parang dadaan niya ito, dadaan ito of course sa Quirino Highway, and I think dadaan ito sa San Marcelino Street diyan sa papuntang Roas Boulevard. Pakonekta sa Roas Boulevard. Tama. So Manila Actually pa ito. around almost 4 kilometers po yata itong haba nitong na to. Oo. So you're saying, engineer, wala na talaga, there is no other way but to cut these trees. Wala nang choice. Yan lang talaga ang pwedeng gawin. Ganyan po ang policy namin, last resort na yan. Saka meron po naman actually replacement tree yan. Nga lang, siyempre, I think 100, up to 100 trees per ikakat mo na puno. Yan po ang kapalit niyan. Oo, tsaka... Nga lang, siyempre, itatanim natin yan. Tapos maghihintay na naman tayo ng Opo. panahon para mapalaki sila. Bibilang po tayo ng dekada bago po mapalaki ng ganyan yan Yan po talaga. Yan ang sitwasyon din natin sa Metro Manila. Kaya nga po ang proyekto namin ngayon, yung tinatawag natin ng mga urban greening, tuloy naman po yun. We work with local government para po... Sana nga totoo po. Oo, sana totoo. Dahil Opo, totoo naman po yan. Opo, wala naman po tayong question o hindi natin lalabanan kung talagang pagpapabuti ng infrastruktura o pagpapabuti ng pag-commute ng mga tao, makakatulong talaga. Wala namang question doon. Kaya lang, pag kami nasa Nagbigay na rin, Opo. nagbigay na rin po kami ng instruction na maglagay ng tarpaulin para po hindi nga tama kayo hindi magugulat yung mga tao magugulat na lang sila pag biglang pinutol na. So at least meron sila information kung bakit puputulin, kung ano yung proyekto na gagawin dito. Opo. Sana habang ginagawa po yung partner, SALEX ba?
Sa Alex, oo. Opo. Maglagay sana po kayo ng yaman din lamang at mayaman naman yung kumpanya. Maglagay po kayo ng pagkalaki-laking umbrella. Anong tawag? Payong. Bakit? Ay, yan ang talagang dapat ay ilagay doon. Talagang magiging napakainit. Or pag dumating naman ang bagyo, ito na po, nagputol kayo ng puno, di lalo nang magbabaha. Opo, yan ang mga ano yan. Pero alam niyo sa Metro Manila, iba na marami tayong dahilan ng pagbaha naman. Pero yan din po, kasama na rin yan, yung pagputol ng mga puno. Pero yan nga po, minsan talaga, pag may ganito tayong development para din naman sa public, yan ang parang downside niyan or sakripisyo na ginagawa po natin. Opo. Oh, siya. Sige. Meron pa rin puputulin ano po ngayong araw? Check lang po namin kung meron pang naka-schedule. Pero ang importante po ngayon talaga ma-inform yung mga tao sa proyekto para hindi Tama. sila nabibigla. Hindi, pero ilan lahat yan? Lahat ng puputulin, ilang prasong puno? Kami po kasi meron pa rin kaming tinitingnan pa rin namin kung merong mga pwedeng maisalba, no? Pero so far po ang ang information na karating sa akin 225 na yung naputol at hindi hindi talaga ma-hurtable yung iba kasi pagka medyo malaki na talaga matanda na hindi na rin mabubuhay kahit ilipat mo siya So ilan pa ang puputulin? 225 100 plus? pa. Oo. Anoan ko lang po hindi ko alam kung yung exact na figure kung ilan talaga yung Pero meron pa. mapuputol May madadagdagan pa yung 200. Baka meron pa po, opo. Meron Ako pa po, po. Diyos ko po. Tinan mo to si Attorney Romy Mac, Oo. pakisagot mo nga engineer, sabi niya nakakatawa yung DNR. Nung magpatabas o magpaputol ako ng ilang sanga ng 2 puno sa aking garden, hindi pumayag yung DNR. Nang walang permit kahit online. Nag-online ako pero inabot ng 6 months. Dahil hindi daw Kaya ako nga. nakapagbayad ng 6 pesos na fee sa DNR. Tapos ngayon, yan ang bilis lang putulin. O yung sa amin, sa subdivision naman namin, meron sana kami ipapaputol na matandang puno na rin naman. Ay kailangan bang kumuha ng permit, ganyan, at hindi siya pwedeng putulin kasi kumbaga, parte ng ating anong tawag mo doon? Yung environmental chuchu-chuchu. Kaya hindi namin napaputol. Pero ganyan pala, hindi ko maintindihan. Ito naman, Opo. ito naman po, hindi naman po kaagad ang pagbigay ng permit dito. In fact, nag-request pa nga sila ng extension kung di ako nagkakamali nung pagputol. Kasi nga, hindi kaagad nila talaga makuha yung mga necessary clearance. Kasi pag malaking project, kailangan mo din ng mga environmental clearances, ganyan. Saka, of course, local government na clearance kapag medyo malaki talaga yung proyekto. Ayun nga po, Okay, nga po. sige. Sana ay magawan din pa po ng paraan na mailihis ito. Hoping against hope ako na masalba pa rin yung ibang puno dyan, Engineer. Maraming salamat po sa inyo, Engineer Henry Pasis ng DNR. Ay, salamat Thank you. din po. Thank you. po. Maraming Po. salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga. Si Engineer Henry Pasis po yan, ang Assistant Regional Regional Director Director. ng Department of Environment and Natural Resources National